Magandang araw or gabi or kung ano man ang oras na papanood mo ang video na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga ka-boxing fans. Isang masigabong aksyon na naman sa mundo ng boxing ang naganap kahapon December 8, 2024. Panalo si Carl James Martin via TKO sa 5th round laban kay Ruben Tostado. Pero kahit siya ang nanalo, usap-usapan pa rin ang kanyang performance. Bakit nga ba? At pag-uusapan din natin ang nalalapit na laban ni Prince Albert Pag-ara kontra sa alaga ni Floyd Mayweather na si Kermel Moton. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mundo ng sports at boxing. Kahapon, nagharap sa ring si Carl James Martin, ang Wonder Boy ng Pilipinas, at si Ruben Tostado mula sa Mexico. Matapos ang 5 rounds, naipanalo ni Martin ang laban via TKO. Pero sino nga ba si Ruben Tostado? Si Tostado ay may record na 27 panalo, 14 talo, at 1 draw, pero ang napansin ng maraming Pinoy fans ay ang kanyang rank na pang 645 sa boxing record. At may knockout power na 37.04% lamang. Dahil dito, marami ang pamuna kay Martin bago pa man magsimula ang laban. Pinagtatawanan si Martin ng ilang Pinoy boxing fans dahil sa napakalayo ng agwat ng kanilang ranking. Si Martin, nakasalukuyang rank number 2 sa WBO Super Bantamweight Division, ay inaasahang madaling talunin si Tostado. Pero sa kabila ng tagumpay, marami ang pumupuna sa kanyang performance. Kahit natalo si Tostado, kitang-kita sa laban na nakatama siya ng ilang malalakas na suntok kay Martin. Ang tanong tuloy ng marami, paano na kaya si Martin kung ang makakalaban niya ay mga nasa top 20 sa rankings? Halimbawa si Filipos Netamba, na may knockout power na 86.67%, tila isang napakalaking hamon ito para kay Martin. Sa ganitong mga tanong, malinaw na marami pa ang kailangang patunayan ni Martin sa mga Pinoy boxing fans para masabi nilang handa na siyang sumabak sa mas matitinding laban. Samantala, sa darating na December 30, maghaharap ang Prince Albert Pag-ara at ang protege ni Floyd Mayweather na si Kermel Moton sa isang 8-round exhibition fight sa Japan. Isa na namang laban na aabangan ng mga boxing fans. Si Kermel Moton, na tinaguriang prodigy ni Mayweather, ay isang 18 anyos na boksingero mula sa Amerika. Bagamat bata pa, malaki na ang tiwala sa kanya ng kanyang mentor na si Floyd. Pero bago ang laban, may malaking kontrobersya na kinakaharap si Moton. Ilang araw na ang nakalipas. Inanunsyo ng New Jersey Athletic Control Board ang indefinite suspension ni Moton matapos siyang maglabas ng seryosong akusasyon tungkol sa blood work. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye, tila ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang reputasyon. Ang tanong ngayon, paano makakaapekto ang isyong ito sa kanyang laban kay Albert Pag-ara? Posible ba itong maapektuhan o tuloy pa rin ang exhibition fight? Marami ang nagsasabing kailangang linisin muna ni Moton ang kanyang pangalan bago siya tuluyang makabalik sa boxing. Para kay Carl James Martin, malinaw na kailangan niyang patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa mas malalakas na kalaban. Ito na ang pagkakataon niyang sagutin ng mga kritiko at ipakita na handa na siya para sa world title. Para naman kay Kermel Moton, kailangang malinis ang isyong kinakaharap niya upang maipakita na hindi lang talento ang kanyang puhunan kundi pati respeto sa regulasyon ng boxing. At para kay Albert Pag-ara, ang exhibition fight kontra kay Moton ay maaaring maging daan para muli niyang maipakita ang kanyang galing at ibalik ang kanyang pangalan sa spotlight ng boxing. Napakainit na mga balita sa mundo ng boxing. Ano ang opinyon niyo, mga kaibigan? Deserving ba si Carl James Martin ng mas malalaking laban? At sa tingin niyo, maapektuhan kaya ang laban ni Pag-ara at Moton dahil sa kontrobersya? E-comment nyo na ang inyong mga saloobin, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mundo ng sports at boxing.